Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! Mga sister let's CR tayo. Let's go! Let's Hi, go! Jenny. Hi, partner. Hey, Janine! Oo, ang saya ng mga usap natin lately. Yes. Oo. Okay, ano ba? Ask ko lang. Go. Ask ko lang. Parating na kasi ang Joktoberfest ng Yes. Comedy Manila. Oo, parating na siya. So, sa mga shows, ano yung, hindi mo pa alam kung ano shows, Jeline, no? So, parang hindi Hindi ka pa, bias. hindi pa. Hindi ka bias. So, alin doon ang gusto mong mapanood? Like, sa isip mo lang, ano kaya, parang pag iniisip mo kung ano yung mga shows na meron, ano yung gusto mong panoorin na genre or ano, yung mga, o basta yun, genre ng set of, show. Ano ba? Alam mo, ang tagal ko na rin kasi talagang hindi nakakapanood ng show. So, gusto ko talaga ng makapanood ng Cool Pals show soon. Uy, wow! Oo, kasi pag Cool Pals, parang sure talaga nasasakit yung tiyan mo sa kakatawa eh. Sure bet. Sure bet. Oo. Yan, Oo. pagka nag-Cool Pals show. Oo. Naalala ko may Cool Pal show din, may sumakit yung tiyan. Pero, pero dahil sa kinakain niya. Si Esa yun nagtae siya nun Ay, oo, naano ko yan, napakinggan ko yan. Yung sa Baguio yun. Oo. Pero tama, sure ka, either sure ka sasakit tiyan mo kakatawa o sure ka sasakit yung tiyan mo dahil sa dami ng pagkain. Anyway, masaya yung natin ngayon. Feeling ko sobrang saya ng episode na to. Kasi kasama natin ang production team behind the Comedy Manila shows. So, Yes. isa-isahin natin. Introduce mo, Jeline. Oo nga. So, umpisahan natin, okay? Umpisahan natin dun sa parang process. Process. Yung mauuna. So, umpisahan natin dun sa gagawa ng poster. Oo. Diba? So, sa creatives natin, andito si Patrick Bobbies. Hello, Patrick. Hello po. Oo, magpakilala ka naman. Hello po, ako po si Patrick Bobbies. Isa po ako sa mga gumagawa ng posters ng Comedy Manila shows and isa po ako sa mga open micers din ng Comedy Manila. Yan, super fun. Okay. Yeah, hello, Hello Patrick. po. Oo. At susunod. Tapos ang next, syempre, so, eto maghahanap na tayo ng mga sponsors, ganyan. Tapos i-arrange natin yung venue, kakausapin, ganyan. So, eto sobrang important. Napansin ko talaga yung nakapasok siya sa Comedy Manila, talagang nagbago. Gumanda no? Oo, mas naging seamless, mas Legit? mas naging legit, mas maganda yung production nung pumasok si Miss Honey Del Lopez. Yay! Hello, good afternoon, good morning, good night. Char. Good night ka na, bye-bye. Hello. Oo, Miss Miss Del. Del, Oo, welcome. sobrang saya. Buti na lang nag-yes ka for Yes. this recording. Oh, next. Next, ito, sobrang importante din ito kasi syempre, pag nag-show, di ba, kailangan maganda yung tunog. Tapos minsan Oo. hybrid shows pa yan. So, kailangan maganda rin yung online recording or streaming. So, Oo. kailangan meron tayong magaling na tech person. Oo. At nandito si Sir Dennis Sarmiento. Hello. Hello po. Hi, Mare! Ako si Mama Den. And then, Ba't pag online nag-iibang anyo? Siyempre. bagay. Hi, Dennis. Last but not the least. At last but not the least, eto, nakikita ko siya kapag halimbawa kailangan mong mag-sign up sa mga open mic. Kasi syempre yung mga comedians kailangan prepared sila para sa show nila. So dapat Oo. nauna ko pala siyang in-introduce, no? Oo. Pero, Saka siya din yung kung wala siya, hindi malalaman ng mga tao na may show. ay, oo, tama. Oo. Kasi parang overall admin din to. SOCMED manager siya. Overall Comedy. SOCMED manager, si Masahiro Nyoka. Hello. Hi, Masa. Hello. Hi, Masa. Oo. Bago. Oo. Oo, nasa Japan pala siya.
Kaya pwede siya maging SOCMED manager, kaya kasi pwede niyang gawin yung trabaho niya remotely. Yeah. Oo. Tsaka Ayun. si Masa, open micer din siya, tapos comedian, nagko-comedy din siya sa Japan. So yan. Okay, tapos na. Yan na lang. Yan lang. So, Normal. mula sa kaboses nyo. Okay. Pero alam mo, Jeannie, ang ganda naisip mo tong episode na to. Kasi parang kung wala sila, di ba, hindi magiging ganun kaganda yung mga Comedy Manila productions. Hindi ganun Totoo. kaayos. Lalo na ang mga komedyante, mga scatterbrained. Oo, kasi bago sila, puro komedyante like kami nila GB, yan sila Red, yan sila. Kami lang sila James, yan. Kami lang ang nag-aayos lahat. Like komedyante din ang nakikipag-usap sa booker, ay sa nagbo-book, sa gusto mag-book sa clients. Kami lang din ang nakikipag-usap sa mga restaurant owners. Kami ang pumupunta ng maaga doon para mag-ayos ng seating. Kami basta kami lahat. Tapos mamaya after nun makikita nila na kami din yung magpe-perform. Oo. DIY talaga. Oo. So yun nga. So anong questions na natin sa mga to? Ako siguro, paano kayo nag-start mag-volunteer sa Comedy Manila? Ako po ba? Sige, start Oh, sa'yo. kahit sino. Ay, sorry. Hindi kasi ako parang way back yung unang Joketober, nag-chat ako dun sa group chat ng mga komedyante. Nagtanong ako kung baka kasi loaded yung mga gumagawa ng poster, ganun. Tapos nag-volunteer ako na pwede akong gumawa. Tapos unang nagpagawa sa akin nun sila Micah. Mm. Tapos sinry nila. Tapos okay naman. Tapos sunod-sunod na nagkaroon na ako ng mga poster na gig. Yun. Yan. Okay naman siya. Oo. Actually, naalala ko yon yung nag-chat si Bobbies. Last year ba yon? Last year. Oo. Oo, pangit pa yung mga gawa mo nun, Bobby. Joke lang. Uy, hindi maganda. Hindi, pero joke na nakakatawa yun kasi gumagamit ako ng sobrang daming font na hindi naman na yun sa... Wala kasi akong background talaga sa graphics. Oo. Kaya lang ako natutong mag-graphics kasi dahil sa namin, sa school. Kasi nga, architecture, kailangan na marunong ka rin mag-edit. So, ayun, may background naman ako sa pag-edit pero hindi sa promotion level katulad ng mga pinopost natin sa page. Ganun. Tapos eventually natuto na lang ako dahil din sa mga iba din gumagawa ng poster. Nagko-comment din sila. Panukuha ko naman mga input nila. Outside of Comedy Manila ba, gumagawa ka rin ng halimbawa mga posters? Hindi talaga. Pang lang talaga. Architectural presentation, ganun. Mga simple layout lang. Pagka-architectural lang, lang siya eh. Very, nakaprogram lang siya, papakita mo lang kung ano yung mahalaga, gano'n. Hindi ka tulad sa poster, pwede kang maging creative. At the same time, pinapakita mo rin yung show, gano'n. Kumaga outlet, more of outlet. Parang, tingin ko din sa poster, mas masaya gawin kaysa dun sa mga corporate related na work. Ayun. Si Dennis, alam ko, galing to sa Cool Pals eh. Yeah. Share mo naman, Mama Dennis. Mama Den. Yes. Kasi nakilala ko kasi yung Cool Pals sa isang corporate event na inorganize din ng Globe. Ng company namin na pinapasukan ko. Tapos, nakilala ko sila tapos sabi nila pasok ni paano ba yun? Parang i-join nila ako sa isang live recording nila ng Online podcast. Online pa siya. That was 2021 pa. November of 2021. Tapos nalaman ko nga na mayroong mga may mga open mics. Saka after nun kasi may tapos nanonood ako, sabi ko parang may parang mas magandang gawin. Tapos nag-volunteer ako kay James. Sabi ko kay James, pwede kong tumulong. So after that, tuloy-tuloy na. So mga 2 years ko na pala itong ginagawa.
Wow. Ang saya. Tapos Ano yung hanggang- first show? First show, hindi ko na matandaan, pero nag-start akong mag-help sa open mic sa poblasyon. Wicked Dogs poblasyon. Sa live na to. Live na siya, live. Oo. Oh, ang laking tulong ng tech eh. Sobra. Oh, next naman natin si Masa. Cool Pals din to si Masa eh. Hello. Ayun. Bali yun nga, sa Cool Pals din ako nagsimula. Ang ginagawa ko dati is sa Patreon talaga ang hawak ko. Hindi social media. Yung social media, I think 2022 lang sa akin pinahawak lang rin. Then yung Comedy Manila earlier this year lang sa akin binigay. Pero sinabihan ako, in-offer sa akin around November 2023. Sabihin ako ni Sir James na naghahanap nga sila ng social media manager ng Comedy Manila since mag-restructure si Comedy Manila. Kailangan mag-handle na siya ng may specific na tao na mag-handle kasi yung mga komedyante magfo-focus sa craft na nila para hindi sabog-sabog na. Sabi nga ni Jeline, hindi sabog-sabog yung mga tao. Oo. Ayun. And yun, Oo 9 months in sa trabaho, malapit na ako mag-quit sana. Hindi, joke lang. Manganganak ka na. 9 months in, manganganak ka na. Ang daming ginagawa sa social media kasi kailangan mong i-post yung mga tawag dito. Since wala rin naman akong background actually sa pagiging social media manager. So trial and error ginagawa ko sa Comedy Manila. Kasi unlike sa Cool Pals, sobrang minimal compare mo siya sa Cool Pals na ginagawa. Magkaiba siya. So ito talaga kailangan mong i-balance rin yung mga kailangan mong i-post. Marami kang kailangan makausap. Oo, yun. Yun. Madami kasing producers, di ba? Parang tumahimik tayo bigla doon ah. Madami kasing Parang nagkatingin. producers yung Comedy Manila, di ba? Tama ba? Yun. Marami kang, syempre, gusto mo rin yung mag-grow siya organically, hindi yung parang, rip-off na mag-grow siya dahil ang cheap marketing, ganun ba? So, yun. Parang nagka-trial and error kasi iba-iba yung ginagawa lately. Yung algorithm ni Meta, kailangan mo rin i-consider. Oo. Mga ganun bagay. Yun. Totoo. Tapos OC ka pa. Isa pa yun. Isa pa yun. Kailangan perfect. Kasi pag yung medyo may pagka-OC ka or may ADHD ka, kailangan perfect yung post. Kahit typo, kailangan mo ayusin talaga. Oo. Tsaka picture. Oo. Kung kuha lang sa camera, ayaw na ni Masa tanggapin eh. Kung kuha lang sa phone. May Oo. pangit kasi yung quality talaga. Oo. So, yun. Tapos, yan. Tapos ito, Miss Honeydel Lopez. Yan, sige. Yan. Ikaw na magkwento. Actually, sa akin hindi ako volunteer kasi nag-apply talaga ako. Parang nakita ko na may hiring si Comedy Manila ba nung time na yon. Tapos yung description niya, kasi galing kasi ako sa music industry. So galing ako sa, ano ba siya? Hindi siya recording, parang recording studio siya owned by Monty Macalino ng Mayonnaise. Tapos may hinahandle din ako na band. So marunong ako sa bookings, marunong ako mag-mount ng event, bar gigs, album launch, ganyan. Tapos so parang basically ganun yung hinahanap ni Comedy Manila that time. Tapos yung pinakahulas talaga na nakalagay, mahaba yung pasensya. Which is parang feeling ko, ako na to kasi mahaba talaga yung pasensya ko. Ganon. Tapos so, yun, nung nag-usap kami una ni Sir James and then next kasama niya na Sir GB. Tapos, nung finally mag-onboard na ako, sinabi nila na hindi na for Comedy Manila, parang for Cool Pals na muna. So, parang yun, mas focus ako sa kanila. More on, yun, nagsagot ng emails, inquiries, ganyan, bookings. Tapos, yung pinaka-first event ko nung anniversary, ng 4th anniversary. So, oo, yun. Yun parang, kasi bar gigs parang hindi naman ganun kailangan ng tulong.
Parang mag-upload ka, maggagawa ka ng Helix na link, upload mo sa website, gano'n. Pero yung on-ground talaga na event na, yan yung Cool Pals Anniversary. Ito ba yung sa Soler? Sa Soler, oo. Oo. Tapos, same kay Masa, kinausap din ako nung November after nung Best of Comedy Manila na buong Comedy Manila na yung i-handle. Parang kasama na rin sa booking si Red, si Victor, tapos syempre kung may mga ibang inquiries din sa comedians. So basically ako yung sumasagot. Oo. Tsaka basically, si Hanidel ang tunay na empleyado din ng comedy. Kasi hired siya eh. Oo. Pero bago mo nalaman ang mo nalaman ang application, saan mo ano yung ang tawag doon? Saan mo nalaman ang Cool Pals or Comedy Manila? Cool Pals, sa podcast. Para nag-start lang din ako makinig mga 2022. Kasi mahilig talaga ako makinig ng podcast. Tapos parang sabi ko, sige, try ko na tong Cool Pals. Kasi yung mga una ko napakinggan, parang medyo pangit yung audio. So parang, sige, di ko muna Tapos hanggang sa gumanda na yung audio. And then, doon ako binalikan ko yung mga episodes, ganyan. Tapos parang, okay, ganyan. Pero kilala ko sila Vic, kilala ko sila kasi napapanood ko sila before. Nakakasabay din sa ibang event, ganyan. So competition sila noon sa event ng banda. Oo, parang feeling ko pag Oktoberfest, may banda tapos biglang may nag-stand up ganon. Oo. Siguro mas malaki lang talaga yung eksena ng music industry kumpara sa pero pareho lang sila basically kung paano yung setup ng banda, ganon lang din sila. Sige. Ayan, dahil kilala niyo na sila, kahit sino na sa inyo pwedeng sumagot nito Ano yung pinaka masaya or mga masasayang experience ninyo sa back end, like sa production ng Comedy Manila? Sige, mauna na ako. Sige. Ako, pinakamasaya siguro pag tapos na yung event. Or pag nangyayari na yung event. Kasi, pagka yung before event, syempre lalo yung unang event ko yung sa Cool Pals, medyo, parang nakaka-anxious kasi parang ang goal ko nun makakuha ko ng sponsor para less expenses. Lalo food kasi ang dami ng team. Tapos mula umaga pa lang nandun na. So isipin mo parang magkano rin yung maliles. Ganyan. Tapos syempre yung goal mo naman talaga is makakuha ka ng monetary sponsor. Pero syempre hindi ganun siya kadali. Ganyan. Tapos hanggat hindi nag-start yung show, parang hindi ka mapakali kung tama ba yun, tatakbo ba ng maayos yung show or hindi. Pero yun, nung sumalang na, okay na, masaya na siya masaya na ako sa backstage. Na syempre, hanggang sa maka-egress ka, yun yung masaya kasi after nung show, kailangan mo pa ayusin yung venue kung tapos na ba, wala nang, may pipirmahan pa ba, may mga sponsors pa bang nasa loob, ganun. Naiwan si Miss Del nung sa Solar eh. Siya yung naiwanan nung huling-huli. Naiwan? Langas. Parang, as in last siyang umalis nung fourth Last na anniv. umalis. Pero, kasi ito si Del, pagkatapos lang ng lahat ng show, ng buong show, saka ko lang siya nakakainuman eh. Kung kaya pa uminom, ganyan. Oo. Hindi ko siya nakakainom during, ganun, kasi hindi mo siya makakausap. Ito si Dennis. Oo. Si Dennis, gusto ko siya tanungin about dun sa dun sa tech. Ano yung mga, ano yung mga struggles mo? Struggles talaga. Alam ni Masa yan, pag yung kailangan ko kasi na i-download lahat ng music ng comedians before the show. Kasi may one time na biglang nagbago sila ng gustong i-play, tapos meron silang pina-download, medyo may hina yung internet dun sa venue. Nasira talaga yung sequence ng joke, nasira. Hindi naman nasira, pero nagawa ng parang napatawa pa rin naman, pero kami na nakakaalam na kung ano dapat yung mangyayari. Alam na mali yung
na lumabas doon sa stage. So, ang practice ko talaga before the show, mga 2 days, chat ko na sa papa, sinasabi ko kung yung may GC na ba yung may GC na ba yung show. Pa-join ako para makuha ko yung preferred nilang intro music and yung kung meron silang ibang gimmicks para may execute dun sa show. Sino yung pasaway na yan? Marami. Yun, sabihin mo na, Dennis. Oo. Ano ba? Spill Ano mo ba na yun? yan. Parang nawala ako kanina. Ano ba yung struggle mo nga? Inulit. Struggle ko talaga na magpapita sa Sino kanila. na lang? Minasira na joke kasi nag-buffer yung music. Kaya, pero naitawid naman ni comedian. Magaling naman si comedian. Ano to? Entrance music niya or music niya sa gitna ng joke? Sa gitna, gimmick siya. Yung creep walk ni Chan Chan. Okay. Oo, yung creep walk, yung show na yan, yung Bobo show. May ina-download yung isang long part kasama ni Roger na music gusto nung i-play. Kaya alam yun yung time na sobrang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan, ang hina ng internet, dina-download Tapos ko. ngongo pa yung comedian. Ngongo pa yung comedian. Dina-download ko siya, tapos habang dina-download ko siya, kailangan ko kasi kailangan ko nang i-prepare para kay nauna kasi si Chan Chan. Tapos i-prepare para sa performance naman ni Roger. Oo. Habang nag-download, nag-buffer yung music. Ganon nangyari, si Chan Chan nagsasayaw, tapos napuputol yung music na magsasayaw. Ngayon, hiningal siya. Hindi, kuha pa yung tawa doon. Natawa na naman, pero kami na alam yung sequence. Alam namin. Dapat pinakanta niya na lang si Roger. Oo nga yun. Kaya hindi ko yung tech, Jeline. Roger, kaya mo to. Pasok, ngongo. Pero may mga venues, 'di ba, Dennis, na yung mga theater venues, yung mga ganon. Ano naman kaibahan nung pag-ayos ng setup doon sa theater tsaka Sa dito theater. sa bar? Sa theater venues, mas seryoso ko. Meron yung Best of Comedy Manila, yung sa New Frontier. Sobrang seryoso nung take ko doon. Meron nung kasi tinikwento ko sa kanila yun, meron akong 3-day na ghost poop. At alam mo yung para akong matatay pero wala. Ay, ghost poop Oo, talaga. Ghost poop siya, ghost poop. Parang yung day na Best of Comedy Manila. Buti na lang may CR doon sa green room. Kasi labas-pasok talaga ako, sobrang kinakabahan ako kasi may mga first time na gagawin. Tapos yung mga equipment kailangan kasi sa tech side kasi, lalo sa video and mapapansin mo talaga pag may nagka-problema . Lalo yung venue na may LED wall, may intro video and may intro music. Mapapansin mo pag nagka-problema . So mas seryoso ako doon na minsan hindi talaga ako nakakausap. Tatawagin nila ako para magpa-picture. Sabi ko mamaya na tatawagin nila ako para kumain. Hindi rin ako nakakakain talaga. Oo. Mas nakafocus ako doon sa Oo. natatakot akong pumalya. Oo. Parang ang hirap nga ng tech. Feeling ko mahirap yung tech kasi mahahalata live Yes. ang anong tawag doon, yung kamalian mo. Oo. Tapos masisira yung buong show. Tapos lahat nakatingin kay Dennis no? Oo. Nakatingin sa taas. Nakatingin sa taas. Oo. Ayan, eto naman si Patrick. Eto, alam ko maraming problema to sa lalo na sa revisions. Sino pinaka nagpapa-revise? The Joel.
Pero ano yan, pinamasaya pagka walang revision talaga. Yung mga poster. Ngayon, ang favorite ko gawan si Roger. Halos lahat ng poster ni Roger ngayon ako yung gumagawa pati sa upcoming niya. Kaya halos sa kanya lahat, nagbibigay siya ng creative freedom eh. Ano talaga? Alam mo kung bakit madali lang? Hindi mo na siya maintindihan. Sasabihin niya, okay na yan, okay na yan. Pero ganun nga. Yes agad. At saka ang bilis ang bilis pag halimbawa magkapa-approve, ang bilis niya din sumagot lahat. Kaya parang smooth lahat pagka halos lahat naman ganun yung sistema ngayon na pagdating sa poster. Pero ang nagdo-dorman din kasi ako eh. Sa dorman yung may mga sobrang dami exciting na nangyayari. Ayan, oo, sige. Kwento mo naman yung Dorman din. Sa dorman, iba-iba ng venue, iba-iba rin yung setup ng mga tao kahit na same na comedian or same setup kung sino yung nasa lineup, ganun. Iba-iba eh. Kung nasa Wicked Dogs, iba din yung parang iba yung ugali ng mga tao. Tapos Yung pag audience. yung audience, iba-iba sila. Pag nasa most naman, yung mga venue natin, sa most naman, sobrang daling i-arrange ng mga tao. Parang walang nagdidemand kung saan gusto nila ng pwesto, ganun. Usually, ang mga ganun, madalas sa, pwede ba ikwento yung Go lang. Sige Saan lang, pinakakupal? Oo. minsan ang pinakamahirap na dorman is yung sa Happy Stadium. Ang nila medyo mahilig sila magpalipat ganun. Eh pagka ako yung nagdo-door, may floor plan akong dala. Tapos doon ako nag-check ng upuan. Pagka doon laging may revision ng On the pwesto. spot. On the spot. Kaya Oo. nakakaawa din yung minsan gusto nila nasa unahan, ganito ganyan. Oo. So, ibig sabihin, sa Happy Stadium, dun ka pumapayat. Oo, ang daming legwork. Kailangan puntahan ko yung mga pwesto nila para i-assist. Parang bago pa yan, Bobby, nung Sabado lang ba yan? Hindi, yung Sabado naman, madali lang. Madali lang yung Sabado. Ayun. Bakit kaya? Ano ba itsura ng Hobby Stadium? May challenging kasi na part doon, may poste. Tapos nasa pinaka-corner yung yung stage. Hindi siya katulad ng ibang room natin na nasa gitna yung stage. Tapos lahat makikita ng mga tao yung performer. So kailangan talaga i-strategize yung seating arrangement sa stage. Alam mo, Jeline, gusto mo malaman kung anong itsura ng Hobby Stadium? Pumunta ka doon para mag-open mic. May open mic na Meron tayo na? sa Hobby Oo, Stadium. today meron. Ayun nga, ngayon. Every Tuesday, meron open mic sa Hobby Stadium. Sa may nga yun? Scout Yes, Tobias. Ay, Hindi, joke. ah. New Manila. Super Samala yun. New Manila. New Manila. Oo. Pwede basta nila i-check yung poster sa website ng comedymanila.ph. Ako din gumawa nung poster. Nung poster. Nax! Nice. Dalawang sweldo, Patrick. Talaga pinakamayaman na prod. All around. Tapos siya pa nag-architect. Siya pa yung nagtitingin or dun, ikaw yung Consultant lang, consultant. consultant dun sa sa magiging Cool Pal Studio dun sa dun sa Yes. saan ba to? Sa Century Park. Century Park. Nax. Tapos kumakaway pa yan magpa-guest spot. Uy, hindi yan. Never. Naging defensive tuloy si Bobby. Never yan, never. Ayan si Masa naman. Yan. Ito medyo alam ko yung mga nito eh. Pero ikwento mo sa iba, hindi lang sa akin. Yung ano bang question ba mo? Yung pinakamasaya, di ba? Pinakamasaya. Struggle ba? Masaya muna. Yung Tapos- yung pinakamasaya ko hindi siya comedy. Hindi, yung Comedy Manila na pinakamasaya pero hindi pa kasi ako employee ni Comedy Manila nun. Yung sa New Frontier. Yung sa New Frontier. Kasi ang dami natin nun eh. Oo. Nandun na halos lahat ng komedyante nun. Then yung pinakamasaya is yung Fifth Anniv kasi libre alak eh. Oo. Tantuay. Kahit hindi ako umiinom na, napainom ako eh. Kasi libre yung alak sa Elias, libre yung alak sa Tanduay. Oo.
Ayun yung mas yung ano lang, nagkatrabaho ka na ano lang, yung free flowing yung trabaho lang. Although minimal lang rin kasi trabaho ko talaga na ginawa nun. Mm. Ang ginawa ko lang naman dun is for documentation. Kay Miss Del pa rin yung burden ng most ng work na. Oo. Ano yun, yung mga shows hindi pa ako kasi syempre sabi niyo nga sa Japan ako, so hindi ako yung mga big shows lang talaga yung napupuntahan ko. And yung yun nakapag-guest pa ako kay Sir GB noon pag umuwi. Yun yung masaya. Oo, kasi komedyante ka din eh. Hindi ka lang social media manager. So, yun yung maganda. Alam mo rin yung struggle rin. Kaya parang anxious din ako pag yun yung conflicted ako lately na parang alam ko yung struggle na kailangan ko nang hihiwalay yung sarili ko kasi pag tamad sila mag-provide ng material, anong gagawin ko? Kasi Oo nga, no? pag yung low yung sales, minsan ako yung na-anxious na ba't ang baba pa ng sales, next week na yung show, few days na lang yung show, Talaga. wala pang 50. Ako yung, Is it parang ako yung pressure? na-stress. Ako yung na-pressure. Which is parang minsan baka nakukulitan na nga sila eh. Naisip ko, nakukulitan na kaya sila sa akin. Kasi nagtatanong ako, may materials ba kayo for promotion? Oo. Yun nga yung maganda eh, na may nagre-remind sa kanila. Kaso yun nga, parang baka kasi nakukulitan na sila. Yun yung naisip ko, baka nakukulitan na sila. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! Minsan sa tanong ako ng tanong, tapos nagpo-push. Parang ako pa yung nagpo-push. Hindi naman lagi, pero feeling ko ako pa nagpo-push sa kanila na, Gumawa ng content. Gawa ang content. Though, sinupush na naman sila ni Sir GB. Kaso, yun nga lang. Iba yung sinasabi sa akin ng mga boss ko. Iba yung ginagawa ng mga to. Parang conflicted ako na anong kailangan kong gawin. Anong kailangan kong isipin. Ayun. Isa yung struggle, doon ako sa struggle, yung paghabol sa mga tao. Siyempre, hindi naman. Yung may kailangan kang sundin na sarili mong personal time na kailangan mo i-align sa availability rin naman nila. Yun. So, mahirap kasi kailangan mo silang kausapin na may mga demand sila na hindi naman mamimit talaga. Kailangan mo mag-meet halfway rin talaga. Oo. Yun na pag-uusapan natin na kailangan mong i-level talaga kasi may mga may mga ugali rin na hindi mo matatansya minsan. Oo. Tsaka ayaw mo masaktan. Syempre, ayaw mo makasakit ng damdamin ng mga comedians, di ba? Medyo fragile mga to eh. Ayaw ko mag-burn ng bridge kahit bisit na ako minsan. Oo. Tama. Ayun, yun yung isa sa struggle na yun nga sa posting yung time. Yung personal talaga struggle is yung na-take over niya yung last 2 to 3 months ko na-take over niya kasi nga ako yung na-pressure eh. Totoo hindi joke yung sinasabi ko kanina, nagpapaalam na ako. Nagpapaalam na dapat ako, sabi ko kay Sir James, hanggang end of the year na lang ako. Hindi, bawasan mo yung ginagawa mo. Oo. Kaya ngayon, nasa akin na ulit yung Wicked Dogs Open Box. Oo, pinasa ko yung Wicked Dogs sa Miss Jeannie. Kaya ako ngayon magsusungit. Sabi kasi niya, bawasan mo yung ginagawa mo kasi masyado marami na yung ginawa mo. Yun nga. Meron bang time ng posting na pinag-aagawan ng mga komedyante? Wala naman kasi ako yung nagdi-dictate. Meron silang request pero kumbaga pag may request sila, ako yung makikipag-meet halfway na anong gagawin.
kung may request naman sila na yung may mababanggang iba, i-adjust ko tong nabangga. Depende kasi case-to-case basis siya na pag ito ang kailangan nating i-push, hindi ko i-grant yung request mo pero i-bump ko siya ng nearest time na gusto mo. Mga ganong bagay ba? Mm-mm. Then yun. Meron yung lately, may isa akong nabwisit talaga nabwisit na tao kasi pinupush, may gusto siyang gawin. Hindi ko na mapangalanan. May gusto siyang gawin, pinangungunahan niya yung lahat ng tao. Pinangungunahan niya yung producer sa gusto niyang gawin, which is hindi realistic para sa akin. Mm-mm. Ayun. So, nagkaroon ng onting conflict. Then, nagkaroon pa rin ng nagkaroon pa rin kami ng parang compromise anong gagawin. Mm-mm. Ayun. Oh! Wag mo Hindi na naman niya pagkitin. maintindihan, Char. Oo, hindi mainam siya. Oo nga. Galugin mo na sa urahin. Englishin mo. Pero yun yung struggle is yun, yung pag isa posting time na sinasabi, yung tanong nga ni Miss Jeline, talagang hahanapin mo talaga sino yung priority i-push. Mm-mm. Kasi kung matagal-tagal pa naman yung show mo, hindi ko natin ipupush yan. Ang pinupush natin madalas is yung mga malapit ng show or yung mga low sales Mm-mm. pa talaga. Tsaka pwede namang siya yung mag-post sa social media niya. Oo, sa page niya. Sa page Oh. niya. Sa page niya. Yan. Ayun. Hindi naman natin dinidena yung sige kung gusto mo i-collab mo sa IG, then i-reshare na lang ng ng social ng Ang Comedy Manila page. Oo, tama. Ayun. Si Miss Del, gusto ko tanungin yung kung ano yung sistema mo pagdating sa booking ng corporate shows. Sa akin naman, pag may pumasok, usually, sinasagot ko agad. Mm-mm. Kung paano bang sistema, kung sino yung ibabato ko na komedyante. Ganun. Oo, hindi, kunwari, yes, parang ganon. Like, si GB, yung gusto nilang headliner, tas kayo na bahala dun sa mga, kayo na bahala kung sino yung pwedeng opener, yung mga ganon. Pag ganun, nire-redirect ko sila sa website para kasi may list doon kung sino. Ay, oo. Tapos, oo. minsan ginagawa nila, nagsa-search nila, pinapanood nila. Tapos, tatanungan nila, available ba to, ganyan. Mm-mm. Minsan naman din, walang idea. So, babato ko muna yung mga headliners. Tapos, pag nagsabi, ganito lang yung budget, meron ka bang comedian? So, doon pa lang ako naghahanap kung sino yung available. Or, minsan pinapacheck ko din, check na muna to. Then, kung magustuhan nyo, pwede nating tanungin kung available ba siya and kung kaya sa budget nyo. Mm-mm. Ganyan. Pag nagsasabi ka ng budget, kasi ito si GB kaya sobrang thankful niya na nandyan ka kasi nahihiya siya mag-budget. Mm-mm. Like, oo. So parang sa budgeting, base ba yan sa, meron ba silang card? What do you call Oh, that? meron silang Cards. rate card na binigay sa akin si Sir James nung nag-start ako parang noong 2023. Tapos, in-update na lang namin siya after nung best of. So, parang, yun, nagsasuggest din naman ako, parang angat natin siguro ng mga 20%, 10%, ganyan. Para kasi syempre nakikita ko rin naman yung value din naman nila. Pwede ba ito lang yung budget nila? Kaya ba natin i-work around? Ganyan. So, yun. Minsan naman, ganun, pumapayag naman sila. Pero pag masyadong mababa or pangit yung deal, minsan ako na rin yung tumatanggi. Kasi syempre, alam mo naman yung value ng ng mga artist. comedians. Oo. Yung kasi nagugulat na lang kami, bigla na lang may merienda na pagdating, ganon. Ano ba yun? Standard ba yun nung sa mayonnaise, nung nag-aano ka sa mayonnaise? Oo, sa banda kasi ganun. Kasi kami talaga meron kaming hospitality rider yung tawag doon. So merong tech and hospitality rider. Yung tech rider mo is yung microphone, merong basic sound and light setup. Tapos yung hospitality rider mo, yung meals mo. Tapos kung gusto mo may beer ka dyan, may coffee ka dyan, may chocolate ka, may chips. Yung iba nga, catering. Pag malaking banda talaga, as in, gusto nila catering sila, ganyan. So, ina-apply ko lang din gano'n na para, alam mo yun, para pagdating nila doon, talagang hinire sila, parang in-invite sila doon sa event na yun.
Mm-mm. So yun, nakalagay din doon na dapat merong holding area para hanggat hindi ka tinatawag, hindi ka lang nasa sulok, nasa gilid ng stage. Pero may mga times na gano'n na sasabihan sa akin na pwede po bang sa likod lang sila, meron lang nakaset up na table. So pag gano'n, okay lang naman kasi baka kasi hindi na kaya pa mag-rent ng isa pang room lalo Room. kung hotel yung venue. Oo. Ang saya nga eh. Kasi parang, hindi namin naisip yun. Kasi dati, yung mga corporate shows noon, talagang nag-aantay lang kami sa labas or doon talaga sa, sa pinakasulok lang talaga hanggang sa tawagin. Parang gano'n. Yung parang, hindi na, lalo na yan, kasi sama-sama ako lagi kay GB. Mm-mm. Hindi ko nararanasan minsan na importante siya sa event na yon. Mm-mm. So parang ikaw yung nagparanas na kailangan pala nila yun. Kailangan Actually, pala dapat, namin yun. oo. Parang hindi din kasi sila ata nasanay na may kasama. Pero dapat talaga meron silang RM or road manager na mauuna sa venue, isa-secure na kung saan yung holding area, saan sila magpa-park, kakausapin na yung organizer. So, ganun. Kaya pag sa event, ganun na. So, kung sino yung producer, sinasabihan ko, bibili ako ng ganito, naka-ready na, parang i-reimburse na lang nila sa akin. Ganun. Para wala na, as in, magpa-perform lang sila, mag-iintay lang sila ng time nila. Oo, nakakatuwa. Parang parang naalagaan yung mga comedians. Hindi totoo. Parang ang saya. Kaya thank you Del sa mga experience mo na ina-apply dito sa Comedy Manila. Yung Ayan, sa budget, yung kay oh. Miss Del, yung mga mag-i-inquire tapos wala nang reply pagkatapos. Oh, may Dalas ganon. yan. Dalas Mara- yan. Marami bang ganon? Madaming ganun minsan nga. Kasi ngayon parang nakalagay na yung number ko dun sa, pag naka-automatic reply na yung number ko, email ko. So lahat din may message nila sa Cool Pals, Comedy Manila, sa email ko, sa number ko. So, parang minsan urgent pa. Pero pag binigay mo na, hindi man lang in-acknowledge na, thank you, ganyan, balikan ka namin, ganyan. Pero okay nang sanay na rin naman, ganyan. Oo. Minsan lang may mga text lang na, pwede ba magpa-reserve ng table, ganyan. Oo. Parang feeling yata nila lahat ng inquiry pwedeng pumasok doon. Oo. May sumisip-sip bang komedyante sa iyo, Del? Wala naman. Pagkasabi lang, uy, available ako ganito. Sige, pag may inquiry, ganyan. Hindi ko naman din hawak, lalo pag ganyang mga events, syempre, ang number one, feeling ko, ang number one pa rin ako consider dyan is music industry, mga banda, ganyan, singer, performers. Siguro kung ang theme talaga ay comedy, doon talaga tayo pumapasok. Na yun. Okay, Dennis ulit. Balikan natin si Dennis. Kasi Dennis, kami noon, wala talaga kaming entrance music, wala. As in, gusto lang namin mic lang, maayos yung mic na ganon. Parang ngayon, na-up na yung na-up na yung quality, or hindi naman yung quality, like, na-up na yung mga, parang lumawak pa yung performance value ng comedians dahil meron ng tech. Like, pwede na magkaroon ng yun nga, kagaya sinabi mo kanina, music sa gitna ng set, yung mga ganon. So, ikaw ba yung nagsasuggest ng mga to? Or, Ayun, yung kasi, first live show na napanood ko, sabi ko parang parang okay to, nalagyan ito. Tapos, trinay namin. Sabi ko, James, try natin, no? Tapos, tuloy-tuloy na, lahat na sila, parang hinihingan ko. Tapos, yung mga bagong hinihingan ko, talaga, pwede pala tayo mag-music, mag-music. Okay yun na pang-hype. Kasi, okay din na, na from host lang to the comedian diretso. Pero, iba yung nadadala nung hype music na kaya laging sinasabi ni Boss Jeeves na gamitin mo tong ganitong music. Medyo medyo mahina yung mahina ang tawad ng crowd. Gamitin mo to. Tapos pag na-hype talaga yung yung bagong ginagamit ni Boss Jeeves. Basta yun yung ginagamit niya. Sobrang talaga para boom 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 boom.
na nakakatulong siya. Di ko na mapipigilan ba yan ng sex bomb? Hindi. Dali. James Brown, yung James Brown nga. Ano mas maganda? Yung wired mic or wireless mic? Sa setup ng okay naman sila pareho, kaya lang fail safe talaga ang wired mic. Tapos meron tayo specific mic na ginagamit na meron kasing mga comedian na iba-iba yung gamit ang paghawak ng mic. Merong ganito, merong ganyan. Kagaya ni ni Boss Jude nga, nagganito siya mag-mic. Sino to? So kailangan si GB. Oo. Ganito siya mag-mic. So kailangan malaki yung range nung nakaka-capture nung mic. Kasi Malayo. mapansin mo pag hindi pag normal mic si Boss Gibbs kailangan niyang iganon. Kailangan niyang ganon. Tapos maraming movements siya na malayo yung mic. Like yung yung high dilim niya. Capture pa rin nakaka-capture pa rin pag maganda yung mic mo. So big factor talaga sa stand-up comedy yung magandang mic. Oo. Tsaka ang ganda kasi kilala mo yung comedian. Like, Yes. hindi yung parang kinuha lang na tech tapos biglang sige okay na yan. Ikaw kilala mo yung comedian, alam mo kung kailan lalakasan yung volume, kailan yung hihinaan. Nag-adjust ka din ba? Merong mga specific na na timpla ng volume per comedian. Meron kasi na alam mo yung sobrang lapit, like si Ron ganito mag-mic yun, tapos pasigaw. Si Joseph Montecillo, hindi mo kailangan ng mic. Si Joseph Montecillo, kahit ganyan kalayo. Hindi ka pala kailangan ni Joseph Hindi Montecillo. ako kailangan ni hindi niya ako, pag nag-headline si Joseph, hindi niya ako kailangan. Hindi niya, ganyan siya, tapos sisigawan lang niya yung crowd, matatawa na sa kanya. Ganun talaga, iba-iba yung timpla ng volume. Meron naman na kailangan i-echo mo or meron din na kahit anong gawin mo hindi mo maayos kagaya ng kay Roger. Oo. Diba? Hindi Kahit nagpa-buffer yun. hirap na talaga. Pihit ka ng pihit, hindi mo maayos So talaga sa gitna ng performance pumipihit ka din Yes, pala, yes. Lalo pag marami sila. Meron kasi na pare-pareho lang naman, meron iba na malayo and malapit gumamit ng mic. Oo. Ang saya pala i-vlog niyan no, yung sound tech, sound engineer dun sa isang Tapos makikita mo kung gaano siya ka-stress dun sa likod. Pero ang maganda Meron yatang video yung ganun yung from the booth na may kumakanta sa labas sa studio, tapos yung sound tech ng pihit from may point of view na maganda yung music from the booth, from the mixer, tapos pag lumipat dun sa ang pangit pala ng boses niya. Oo. Ay, ganun. Pero ang maganda sa tech sa'yo, ikaw yung pinakamaganda yung yung view sa buong Oo, totoo. Kahit saan ako magpunta na kasi kailangan kita ko yung stage, lalo yung may mga act out na comedians, kailangan talaga mag-i-adjust. Oo. Kaya ako, pag yung nakikinood ako sa Megabest, mga ganon, doon ako tumatabi kay Dennis sa taas Kasi Best view. best view, best sound, lahat. Andun lahat. Tapos picture perfect pa. So malapit na nga yung Joktoberfest. Ano na yung mga preparations na ginagawa ninyo? Nag-gym na ako natutulog na ako ng maaga kasi 90s na dire-diretso, sigurado yan, araw-araw merong show na pupuntahan. Oo nga, tama. Si Masa ba? Masa, meron ka na bang mga binibigay na sa'yo na mga posters? Wala pa Nakikita ko pa lang na may entry. Pero wala pa Meron na. binibigay sa akin na Kasalanan ni Bobis yan, hindi pa niya tapos. Sa best of, tapos na kami. Hindi, I mean, meron na ako nakikita ng mga entries na na alam mong for Joktoberfest, pero wala pa, hindi pa for posting. Pero may head spray na siya, nakita ko.
So hinihintay ko, kasi hindi na ako lumalapit hindi na ako yung nangungulit, hinihintay ko na lang sila eh. Kasi Oo, baka tama. maurat sila. Tama. Yan na lang gawin mo. Ikaw, Hinihintay Bobbies, ko na lang sa GC. Sorry sis, go Bobbies. Sa akin, meron na akong ongoing na, hindi. Actually, dalawa yung pinagawa sa akin na poster. Pwede bang sabihin yung title? Sige. Ay, hindi title. Like, genre or something. O sige, pwede na rin. Free naman na siya? rin. Showcase. Best of ng lahat ng open mic. So, nasubmit ko na yung poster na kay Chino na rin. Siya kasi yung producer ng show na yun. Okay. Tapos may isa pang ongoing. Ang sim niya is parang 4v4, parang gano'n. Versus gano'n. Okay. Yun naman, na ongoing siya, for approval na rin. Waiting na lang ako sa comments. Tapos, yun na, okay na siya. So far, yun lang naman, dalawa. Tapos, sa isang, sa best of, kasama ako dun sa lineup. Yes. Uy, hindi ka ba na pagkasama ka sa poster? Like, kunwari, kasama ka sa show, tapos ikaw gagawa ng poster. Hindi ka ba na... Siyempre, di ba may feeling din na parang, tangay na naman eh. Gusto ko mas gandahan pagkasama ako sa poster. Yeah. Sa bagay. Kaya pala ang ganda ng poster ni Boss Nonong ha. Oo nga, no? Pagka, hindi naman, minsan unconscious ko na siya nagagawa eh. Parang, mas, ang sarap gawin pagka nandun yung mukha ko eh. Soon, magpapagawa kami poster sa'yo, Patrick, para sa Joktoberfest. Isama mo yung mukha ni Jeline doon. Sige. Nandito ka na, hindi ka pwede mag-back out. Ayun. Miss Del, yung sa'yo pala, may preparations ka ba for Joktoberfest? Kasama ka ba sa Hindi, yung sa akin, pinakontak lang sa akin ni Sir GB yung mga producers. Tapos kung ano yung team ng show. And then, yun actually, kailangan pala mag-follow up kasi para ma-up na natin sa website tsaka sa Helix. Oo. Tapos, Actually, kakagising lang ni GB. Kakagising lang. Sinabi niya sa akin na sabihin sa'yo para i-remind ka. Actually, meron naman nagpasa pero parang dalawa pa lang. Kung 7 days, 7 nights yun. So, kulang pa talaga. Tapos, meron lang, kinontak lang ako ni Red para dun sa Absolute. So, yun. Pwede bang malaman kung saan? Joke lang. Hindi pa yata nila ginalabas na. Sayang. Jeline, may tanong ka pa? Okay na yun. Oo. Sige, oo. Alam mo, sobrang excited. Ang saya na yung nag-confirm lang talaga ngayon, si Miss Del tsaka si Mama Den. Mama Dennis. Tapos, biglang si Patrick, dahil may bagyo, kinancel yung ocular niya. So, andito siya. Tapos si Masa, kinancel din yung on-site niya, yung pupuntahan niya. Kaya andito siya. Kaya ang saya. Yay! Excited na ako. Wala sa ESE, no? Siya yung lineup na to. Yung pinaka-head na kasi yung doorman. internet niya. Pagkatapos nito, nagpe-pedal siya pagkatapos ng podcast natin babaho siya lalo. Hindi, joke lang. Thank you sa inyo. Excited na ako sa Joktoberfest. Oo. Thank you po. So, mula sa kaboses niyong excited na sa Joktoberfest dahil kasama si Jeline Covilla sa lineup, Ginny Lakay. Mula sa kaboses niyong pinapabulaanan ang sinabi ni Jeline Lakay. Jeline Cobillas, kami ang Lady Bosses! Pero Thank you. exciting, no? Joktoberfest. Manonood kami. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.